Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng may 25 taong gulang na si Gardo, isang mapagmahal na asawa ni Marisa. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay natuldukan ng isang masamang pangyayari na ginawa sa kanila ng kapatid niyang si Troy. Gumuho ang lahat kay Gardo nang pagsamantalahan sa harap niya ang pinakamamahal niyang asawa. Dala ng labis na pagkakabugbog ng mga tauhan nito kay Gardo, wala siyang nagawa para iligtas ang kanyang asawa. Dahil doon, makikilala naman niya si Ramon na tutulong sa kanya upang mabawi ang lahat ng mga nawala sa kanya. Ngunit isang gabi, iniligtas nila ang isang matandang pulubi na magbibigay kay Gardo ng kakaibang medalyon na magagamit niya sa nilalang na nagbenta ng kaluluwa sa hari ng kadiliman. Ano kaya ang mga lihim na matutuklasan ni Gardo tungkol sa pagkatao ng kanyang kapatid na si Troy? Magtagumpay kaya siya laban sa lumalakas na puwersa ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ni Gardo kasama ang ermitanyong pulubi. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Wow, grabe! Ang sipag naman ng asawa ko. Nauna pa sa aking magising Nagdidilig na kagad ng halaman. Kasi, napapansin ko itong mga halaman, parang wala na nag-aalaga. Talagang wala. Umuwi na kasi sa probinsya si Mang Tasyo Halika na muna, kumain na muna tayo. Ipinagluto kita ng paborito mong atay ng baboy at dinuguan na hindi masyadong luto. Gusto mo ba ako na rin na magluluto mamayang hapunan? Ano ang gusto mong ulam mamaya? Piniritong atay o bitukan ng baboy? Busog pa ako Marami akong kinain kagabi. Saka, puro naman loob ng baboy yung ipinapakain mo sa akin. Wala naman pa. Gusto ko naman kasi ay sariwang karne at mainit-init pa. Aba, iba na naman ang iniisip mo, mahal ko Tara na nga, puro ka talaga kalokohan Teka, sandali, mahal. Saan ka ba pupunta? Bakit nakabihis ka? Aalis ako. May kakausapin lang ako. Pero dito ako maghahapunan. Ganun ba? Pwede ba akong sumama? O sige, pero mamaya pa tayo aalis. Kumain na muna tayo ng tanghalian. Nagugutom na ako Niyakap ng may 25 taong gulang na si Gardo ang kanyang asawa na si Marisa. Saka hinalikan sa labi bilang pagpaparamdam rito ng kanyang paglalambing. 1 linggo pa lang silang nagsasama ni Marisa, pero masaya siya sa piling ng kanyang asawa. Sa loob ng 5 taon nilang pagiging magkasintahan ay lumagay na sila sa tahimik na pamumuhay. Nag-aalala siyang maagaw sa kanya si Marisa ng kapatid niyang si Troy, kaya madalian lamang ang kanilang pagpapakasal. Karibal niya sa puso ni Marisa ang kanyang kapatid. Mula nang magkaisip siya, ay hindi na sila nagkasundong dalawa at palaging magkalaban sa lahat ng bagay. Hindi rin ito matanggap na sa kanya ipinamana ng kanilang mga magulang ang malawak na taniman ng tubo at pagpapatakbo sa kanilang asukarera. Samantalang ang mana naman
na naiwan kay Troy ay ang maliit na bahay na malayo sa taniman nila ng tubo. Nagulat din si Gardo sa desisyon na yun ng kanyang mga magulang. Kaya labis ang galit ng kanyang kapatid. Kahit lumipas na ang 1 buwan magmula nang mamatay ang kanilang mga magulang, hanggang ngayon ay galit na galit pa rin sa kanya si Troy. Upang hindi na lumaki ang gulo, hinayaan ni Gardo na si Troy muna ang mamamahala sa asukarera nila sa Karatig Baryo, habang siya naman ang namamahala sa pagpapaupa ng kanilang mga pwesto sa palengke. Kahit may nakakarating na balita sa kanya tungkol sa masamang gawain ng kanyang kapatid, ay hindi na siya nakialam dito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit magmula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay palagi na itong may kasamang bayaran na mga tauhan. Walang makapagreklamo dahil takot ang mga tao sa kanyang kapatid. Maya-maya pa ay pumasok sila sa loob ng kanilang bahay para kumain ng tanghalian. Pagkalipas ng 5 minutong pagkain nila ng tanghalian, ay naghanda silang dalawa ni Marisa para bumisita sa palengke. Hindi naman sila nagtagal doon dahil maayos naman ang takbo ng kanilang mga negosyo. Kaya naman, pagsapit ng gabi, ay umuwi na rin sila sa kanilang bahay. Habang nag-uusap silang dalawa ng kanyang asawa, ay hindi maiwasan ni Gardo na hindi mag-alala dahil nabalitaan niya na ang malawak na asukarera sa kabilang baryo ay nanganganib ng malugi dahil sa kagagawan ng kanyang kapatid. Pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, ay nagsalita si Marisa tungkol sa negosyo ni Gardo. Okay naman pala ang pwesto niyo sa palengke, mahal ko. Wala naman ako napapansin na kakaiba. Kaya lang, bakit ganyan naman ang itsura mo? Para ka nalugi ng 1 milyon. Nalaman ko kasi na malapit nang malugi ang asukarera namin sa Karatig Baryo. Nag-aalala ako sa mga manggagawang mawawalan ng trabaho sa oras na magsara ang asukarera namin. Bakit hindi mo tanungin si Troy? Tanungin mo siya kung bakit nalulugi ang negosyo mo. Alam mo naman na hindi kami nag-uusap nun eh. Kung sa bagay, para hindi na lumaki ang gulo, huwag mo na lang siyang tanungin tungkol sa negosyo mo. Isa pa, kahapon lang nagpunta siya rito habang wala ka. At pinagbantaan niya ako na kung hindi raw kita hihiwalayan, ay papatayin daw niya ako. Papahirapan ka raw niya at paparusahan. Ewan ko ba? Pero, bigla kasi akong kinabahan. Parang hindi na siya ang Troy na nakilala ko. Alam mo naman na tinatakot ka lamang ni Kuya Troy. Hindi niya yun magagawa dahil magkapatid kami. Kayo lang ang magkapatid, Gardo. Pero ako, sampid lang sa pamilya niyo. Isa pa, wala talaga akong tiwala sa kanya sa pamamahala ng negosyo mo. Baka magising ka na lamang isang araw, wala na ang asukarera at lubog ka pa sa utang. Mapagkakatiwalaan naman si Kuya Troy, Marisa. Saka, ayaw ko na munang pag-usapan ng tungkol sa negosyo. Magtatalunan na naman ba natin to? Hindi naman. Naiinis lang ako dahil masyado ka mabait sa kapatid mo. Kahit harap-harapan ka na niyang niloloko. Hindi niya ako lolokohin, Marisa. Si tatay at nanay ang nagpaaral sa kanya nung nabubuhay pa sila. Kaya ngayon, kaming dalawa magpapatakbo sa negosyo. Kagaya ng ginagawa ng magkapatid. Magkaramay sa lahat ng bagay. Ganun. Kaya binabaliwala mo ang sumbong ko sa'yo tungkol sa pagbabantay niya sa akin. Ganun ba ang kapatid? Nahalata ni Gardo ang pagkairita sa boses ng kanyang asawa nang tumalikod ito sa kanya at nakasimangot. Pumasok ito sa loob ng kanilang silid at nahiga sa malambot na kutsyon. Ang kanilang bahay
Kahit gawa sa tabla, ay maganda at makikita pa rin ang marangya nilang pamumuhay. Kahit may sarili silang bahay na gawa sa semento, mas gusto pa rin ni Gardo ang bahay na simple lang. Maya-maya pa ay nilapitan niya ang kanyang asawa. Nakahalukip-kip ang braso nito habang nakahiga. Tumabi si Gardo kay Marisa at kinausap. Hindi rin naman mawala sa kanyang isip ang pagbabanta na yon ni Troy. Ngunit mas pinili niyang libangin ang kanyang asawa para hindi na ito mag-alala pa. Pero dahil natutuwa siya sa itsura ni Marisa kapag nagagalit ito, sinubukan niya itong asarin. Kung si Kuya Troy kayang napangasawa mo, ano kaya magiging buhay niyo, Marisa? Nangasar ka ba talaga? Nanliligaw lang yun sa akin at hindi ko siya tinanggap bilang kasintahan ko. Ikaw ang mahal ko at ikaw lang ang tinanggap ko sa buhay ko. Alam mo naman na ikaw lang ang nagpatibok ng puso ko, di ba? Alam mo yon. Oo na nga. Ito naman binibiro lang naman kita, mahal ko eh. Masyado ka kasing seryoso. Kasi nakakainis ka na eh. Palagi mo nalang isinasali sa usapan natin si Troy. Alam mo naman, na galit talaga ako sa taong yun. Para mawala ang galit sa kanya ni Marisa, nang gabing yun ay pinagsaluhan nila ang init ng magdamag. Isang bakas ng pagmamahal na palagi na nilang gagawin ng magkasama. Mahal na mahal nila ang isa't isa at pakiramdam niya ay wala na yung katapusan. Habang ang madilim na paligid ang tanging saksi sa kanilang mainit na pagmamahalan. Ngunit bigla nilang narinig ang malakas na kaluskos sa harapan ng kanilang bahay. Hindi naman maiiwasan na merong mababangis na hayop na makakapasok sa kanilang bakuran dahil nakatira sila sa malawak at gitna ng kakauyan. Malayo sa mga kapitbahay dahil yun ang gusto ni Marisa. Ang kaluskos ay tila yabag ng mga paa ng tao. Kaya naman, nilapitan si Gardo na bumangon sa kanilang higaan. Muling naulit ang ingay na naririnig niya sa labas. Tumayo siya sa higaan at ibinalot niya ang kanyang katawan sa balabal na pantulog. Saka lumapit sa pintuan. Sandali lang, mahal ko ha. Babalik din ako kagad. Titignan ko lang kung ano ang ingay na yun sa labas. Sandali lang ako. Humiga si Marisa at ibinalot ang katawan sa kumot. Saka dismayadong umirap sa kanya ng tingin. Bilisan mo, mahal ha. Istorbo naman ang mga yan. Tinignan niya ang muka ng kanyang asawa. Saka hinawi ang kurtina at lumabas ng silid. Diretso siyang naglakad palabas ng kanilang bahay. Biglang tumahimik ang paligid, subalit mas pinili pa rin niyang tignan kung ano ang dahilan ng ingay sa labas. Binuksan niya ang gasera upang makita niya ang buong paligid. Kaya lang, pagsilip niya sa pintuan, sumalubong kagad sa kanyang muka ang malakas na sipa mula sa hindi nakikilalang nilalang. Bumagsak siyang pabalik sa sala at sinambot ang kanyang katawan ng bangko na naroroon. Hindi kagad siya nakalaban dahil naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang muka. Nagulat siya sa biglang pagpasok ng dalawang lalaki sa loob ng kanilang sala at muli siyang inatake ng magkakasunod na suntok. Ngunit naiilagan niya ang mga yun. Gumanti si Gardo ng pagsiko sa muka ng lalaking sumipa sa kanyang muka at bumagsak din ito sa bangko. Sunod na hinarap niya ay ang isa pang lalaki na umatake sa kanya ng sipa. Tumama yun sa kanyang sikmura. Napaatras siya at napasandal sa nakabukas na pintuan. Napansin niya na nakabangon na rin ang lalaking siniko niya kanina. Dalawang hindi nakikilalang lalaki ang halinhinang
nanakit sa kanya. Kaya naman, sa lakas ng sipa ng lalaki, ay tuluyan na siyang napalabas ng bahay. Magulo ang isip niya at naghahalo ang kaba at takot para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Habang umaatras ng hakbang si Gardo papalabas ng kanilang bahay, may dumakot naman sa kanyang damit, sa kanyang likuran. Hinila siya ng tuluyan ng lalaking nakaabang sa labas ng kanilang bahay at doon ay halinhinan siyang pinagsusuntok sa katawan. Hindi niya mabilang kung ilang suntok na ang tumama sa kanyang dibdib at mukha. Hindi maintindihan ni Gardo kung ano ang nangyayari, ngunit iisang tao lang ang alam niyang may pakana ng pambubugbog sa kanya ng mga lalaki. Isang malakas na pagsipa pa ang naramdaman ni Gardo na tumama sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Itinayo siya ng lalaki at muli siyang sinuntok sa muka. Umagos ang masaganang dugo sa kanyang pumutok na labi, pati na sa kanyang kilay na nagpapikit sa kaliwa niyang mata. At mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Gardo dahil alam niya na sa malakas na ingay at kalabog na nangyayari sa kanila sa labas ay maririnig yun ni Marisa. Natitiyak niyang lalabas ang asawa para tulungan siya at kapag nagkataon, mapapahamak din ito. Ipinagdasal niya na wag sanang lumabas si Marisa. Sa muling pagtama ng suntok sa kanyang muka, nakita niya si Troy na nakangisi at galit na dinakot ang kanyang damit. Hayop ka talaga! Ngayon mo mararanasan ang sakit ng ginawa mong pang-aagaw sa akin kay Marisa! Paulit-ulit siyang sinuntok sa muka ng kanyang kapatid na si Troy. Hindi niya akalain na magagawa siyang saktan ng kanyang kapatid. Alam nito na wala siyang inaagaw dahil una silang nagkakilala ni Marisa. Hindi lamang talaga nito matanggap na siya ang pinili ng asawa kesa kay Troy. Kuya, bakit? Bakit mo ako ipinabubugbog sa mga tauhan mo? Kapatid mo ako! Bakit mo ako sinasaktan? Yun na nga eh, kapatid kita. Mas matatanggap ko pa kung ibang lalaki ang sinamahan ni Marisa. Pero ikaw pa! Ikaw nakahati ko sa lahat ng bagay. Ang dapat sa'yo, mamatay. Mararanasan mo ngayon ang sakit ng ganti ko. Hayop ka! Halos hindi mabilang ni Gardo ang pagtama ng suntok ni Troy sa kanyang mukha. Lahat ng tumama sa kanyang katawan ay walang kasing sakit hanggang sa kaibaturan ng kanyang puso. Ilang beses siyang nagpagulong-gulong sa lupa dahil sa malalakas na pagsipa ng mga ito sa kanyang katawan. Itinayo siya ng mga lalaking unang nanakit sa kanya at pinagpasapasahan sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang katawan. Ang 11 tauhan ni Troy, lahat ng mga yon ay sumuntok sa kanya. Para siyang mauubusan na ng hininga sa bawat pagtama ng suntok sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang muka. Hindi siya makalaban upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tinigilan lamang siya ng mga ito nang para na siyang lantang gulay. Saktong pagbagsak sa lupa ni Gardo, umalingaw-ngaw ang takot na boses ni Marisa. Bumundol ang pag-aalala at takot sa dibdib ni Gardo nang makitang lumabas sa pintuan si Marisa. Gulat na gulat ito sa nangyari sa kanya. Sinubukan niyang tumayo para lapitan ang kanyang asawa. Ngunit pinigilan siya ng 2 lalaki na may hawak sa tigkabilaan niyang braso. Troy! Huwag niyong bugbugin ang asawa ko! Awa kayo sa kanya! Troy! Sinubukan ni Marisa na tumakbo papalapit kay Gardo, subalit pinigilan na ito
nang nagwawalang si Troy. Maigpit nitong hinawakan sa leeg ang kanyang asawa habang nagpupumiglas si Marisa sa kamay ng kanyang kapatid. Ay wala rin tigil sa pagpupumiglas si Gardo para lamang makawala sa mga lalaking may hawak sa kanya. Wala siyang pakialam sa kanyang mga sugat sa katawan. Mas kailangan niyang mailigtas ang kanyang asawa. Nabanggit na sa kanya ni Marisa ang tungkol sa banta ng kanyang kapatid, kaya hindi niya akalain na tototohanin pala nito ang banta. Nagtiwala siya sa kanyang kuya, ang lalaking itinuring niyang totoong kapatid, at hindi inisip na ibang tao ito sa kanila. Napadakot sa lupa si Gardo habang hindi inaalis ang paningin sa kanyang asawa. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ang asawa ko! Parang awa niyo na! Halika rito! Huwag kang lumapit sa kanya! Tignan mo ang lalaking ipinagpalit mo sa akin! Tignan mo! Gardo! Aray! Gardo, tulungan mo ako! Gardo! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marisa mula sa malapad na palad ni Troy. Parang may libu-libong pako ang tumusok sa puso ni Gardo nang makita niya ang dumugong labi ni Marisa. Patuloy siya sa pagwawala nang makita niya ang paulit-ulit na pananakit ni Troy sa kanyang asawa. Sinuntok nito ang tiyan ni Marisa at ilang beses na inuuntog ang ulo sa dingding. Paulit-ulit siyang tinawag ni Marisa habang wala siyang magawa kundi ang panoorin ang paghihirap nito. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Troy, tama na! Maawa ka sa akin! Hayop ka talaga! Napakademonyo mo! Kitang-kita ni Gardo na muling sinuntok ni Troy sa sikmura ang kanyang asawa na si Marisa. Namimilipit na ito sa labis na sakit habang yakap-yakap ang sariling sikmura. Huwag, kuya! Huwag! Saktan si Marisa, maawa ka! Nakikiusap ako sa'yo! Ako na lang ang saktan mo, kuya! Ako na lang ang saktan mo! Ngunit tila bingi si Troy sa lahat ng sigaw at pakiusap ni Gardo. Patuloy ito sa pananakit kay Marisa. Sampal sa muka, sipa sa tiyan, at suntok sa dibdib ang tinamo ni Marisa mula sa malupit na kamao ni Troy. Tila sinasaniban ito ng masamang nilalang na walang pakialam sa nararamdaman ng babaeng dati nitong minahal. Isa lang ang natitiyak ni Gardo ng mga sandaling yun. Parang nagbago na ang kanyang kapatid. Habang ang maririnig lamang niya mula sa bibig nito ay ang malulutong nitong pagmumura, kasabay ng impit na iyak ni Marisa. Hindi pa ito nasiyahan mula sa kanyang harapan. Hinubaran nito ng damit si Marisa paharap sa kanya. Saka umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw na sinundan ng malahalimaw nito na pagtawa. Gardo, pagmasdan mo ang gagawin ko sa asawa mo! Pagmasdan mo! Gardo, tulungan mo ako! Maawa ka, Troy! Maawa ka! Huwag mong gawin ito! Hayop ka! Bitiwan mo si Marisa! Pakawalan mo siya! Tignan mo kung papaano ko siya dudurugin sa mga kamay ko. Kung paano ko siyang titikman sa harapan mo. Hayop ka. Hayop ka, Troy. Kapatid kita, bakit ginagawa mo to? Papatayin kita. Papatayin kita, hayop ka! Hindi kita kapatid. Sagabal ka lang sa buhay ko, tanga. Itong pagmasdan mo, nararapat lamang ito sa babaeng hindi mapapasakin. Walang sino man ang makikinabang sa kanya. Walang sino man, kundi ako lang.
Gardo! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Tignan mo! Masdan mo ang asawa mo, Gardo! Masdan mo! Kung paano ko siya paliligayahin! Troy, hayop ka! Papatayin talaga kita! Isinusumpa ko! Halos dumugo ang kamay ni Gardo sa pagpupumiglas niya sa pagkakahawak ng mga lalaki sa kanyang mga braso. Hindi niya magawang makaalis sa mahigpit na kamay na may pigil sa kanya. Kitang-kita niya ang pag-indayob ng katawan ni Troy habang ginagahasa ang kanyang asawa sa kanyang harapan. Tila pinapalakol ang kanyang dibdib sa labis na sakit at galit. Gusto niyang maglaho at isama ang kanyang asawa papunta sa lugar na malayo sa kanyang kapatid. Maawa ka kay Marisa! Hayop ka! Hayop ka! Papatayin kita! Nang matapos si Troy sa pananamantala kay Marisa, hindi pa ito nasiyahan. Iniuntog nito sa haligi ang ulo ng kanyang asawa. Nanlalaki ang mga mata ni Gardo nang makita niya ang pag-agos ng dugo sa ulo ng kanyang asawa ni si Marisa. Kahit isang mata lamang niya ang nakakamulat, ay kitang-kita niya ang paghihirap ni Marisa sa kamay ng halimaw niyang kapatid. Dahan-dahan na bumagsak si Marisa, dilat ang mga mata at nakaawang ang bibig, habang ang dugo mula sa ulo nito ay kumuskos at dumikit sa dingding. Saka siya binitiwan ng mga tauhan ni Troy. Padapa siyang bumagsak sa lupa. Sige na! Bitiwan niyo na ang hayop na yan. Pagsisisihan niyang gabing ito dahil nabuhay pa siya. Tara na! Umalis na tayo! Kasama ng mga tauhan ni Troy, umalis ang mga ito. Iniwan silang dalawa ni Marisa. Bumalot ang katahimikan sa paligid. Tanging ang impit lamang ng pag-iyak ni Gardo ang maririnig sa loob ng bakuran. Nang makaalis ang mga ito, gumapang sa lupa si Gardo, papalapit sa kinaroroonan ng kanyang asawa, habang ang mga luha sa kanyang mga mata ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa babae na labis niyang minahal. Tila gumuho ang kanyang mundo nang makita si Marisa na nag-aagaw buhay. Paglapit niya sa kinaroroonan ng asawa, hindi niya halos ito matignan sa muka. Nanginginig ang kamay niya sa labis na pagdurusa, dala ng matinding sama ng loob at labis na pagkakabugbog ng katawan ni Gardo. Tuluyan na siyang nawalan ng malay at humandusay sa tabi ni Marisa. Nagising ang natutulog na diwa ni Gardo sa mga nag-aalalang boses sa kanyang paligid. Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Unti-unti siyang gumalaw. Ramdam niya ang kirot sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Tanda ng matinding pambubugbog na kanyang pinagdaanan. Sa pagdilat niya ng kanyang mga mata, napansin niya na wala na siya sa harap ng kanilang bahay, kundi sa loob ng isang maliit na silid na may dingding na yari sa kawayan at pawid. Amoy niya ang halimuyak ng nilagang dahon at langis na panggamot sa kanyang mga sugat sa katawan. Ang ilaw mula sa lamparang digaas ay nagbibigay ng mahinang liwanag, sapat lamang upang makita ang paligid. Merong isang katre na gawa sa kawayan kung saan siya nakahiga, at sa tabi nito ay may maliit na lamesang puno ng mga halamang gamot, bote ng langis at piraso ng basang tela. Sa dingding ay nakasabit ang lumang rosaryo at ilang larawan ng santo
parang binabantayan ang silid laban sa masasamang espiritu. Natitiyak niya ng may-ari ng bahay ay isang albularyo. Sa kanyang gilid, naroon ang dalawang tao, isang matandang lalaki na may maamong muka at nakaputing damit, abala sa pagdampi ng gamot sa kanyang sugat. Katabi nito, ang isang binatang halos kaedad niya. Marungis ang kasuotan, ngunit bakas ang pag-aalala sa mga mata. Tahimik silang nag-uusap, ngunit sa bawat titig sa kanya, dama niya ang kanilang malasakit. Sa unang pagkakataon, matapos ang dinanas na hirap, nakaramdam si Gardo ng kakaibang ginhawa. Bagaman mahapdi ang kanyang katawan, may bahagyang kapayapaan. Napabalikwas siya ng bangon at hinanap ang kanyang asawa na si Marisa. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Marisa? Sandali lang. Huminahon ka muna. Baka matanggal ang mga benda sa sugat mo. Pati na ang mga gamot na inilagay ni tatay. Pasensya na kayo, pare. Pero ang asawa ko, nasan siya? Nasaan ang asawa ko, pare? Alam namin ang hirap na mga pinagdaanan mo. Pero, wala na eh. Patay na ang asawa mo. Natagpuan ka namin, sugatan at bugbog ang katawan sa labas ng bahay nyo. Kaya dinala ka namin dito ni tatay para gamutin at iligtas. Ang asawa ko. Saan niyo siya dinala? Inilibing na namin siya sa kakauyan. Alam namin na nasa panganib pa ang buhay mo. Wala kaming ibang maisip na paraan kundi ang itago ka rito. Gusto lang namin na makatulong sa'yo sa pamamagitan ng panggagamot. Bakit niyo siya inilibing kagad? Bakit hindi niyo ako inintay na magising? Pasensya na. Pero 5 araw ka na walang malay, pare. At hindi talaga namin mahihintay ang pagising mo. Dahil kailangan na naming mailibing siya na maaga. Nakikiramay kami sa'yo. Ang asawa ko. Kawawa naman ang asawa ko. Ang mga hayop na yon. Pagsisisihan nila ang ginawa niyo sa asawa ko. Mapapatay ko sila! Hindi maipaliwanag ang bigat ng dibdib ni Gardo nang maalala ang sinapit ng asawa sa kamay ng kapatid niyang si Troy. Ngayon na sinira nito ang buhay niya, isinusumpa niyang putol na rin ang ugnayan nila bilang isang hilaw na magkapatid. Babawiin niya ang kayamanan na dapat ay sa kanya. Huhubaran din niya ito ng kakayahan at kapangyarihan. Maghihiganti siya sa ginawa ng mga ito sa asawa niya. Nakuyom ni Gardo ang kanyang kamay. Galit na galit siyang tumingin sa kanyang palad. Wala man lang akong nagawa para iligtas ang asawa ko. May dahilan kung bakit nangyari to sa'yo. Kaya magpakatatag ka. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka sa baryo namin. Kaya hindi ka matutunton ng mga taong bumugbog sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero sinisiguro ko na mararanasan din ng mga hayop na yun ang ganti ko. Magpagaling ka muna at nakahanda kaming tumulong sa'yo. Muling nanariwa ang sakit ng mga huling sandali na kasama niya si Marisa. Sa isip ni Gardo ay yun na rin ang kamatayan niya dahil magbabago ang lahat kapag bumalik na ang lakas ng kanyang katawan. Para bang biglang gumuho ang lahat ng pinanghahawakan niya sa buhay. Sa labis na sama ng loob, hindi niya man lang nasilayan ang huling sandali ng asawa. Ni hindi niya nasundan ang paglalakbay nito tungo sa huling hantungan. Ang pinakamabigat pa sa lahat, wala man lamang pagkakataon na nahawakan niya ang malamig nitong mga kamay o masilip kahit mula sa malayo
ang kabaong na naglululan sa babaeng pinakamamahal. Sa bawat sandali, pumapasok sa kanyang isipan ang mga alaala ni Marisa. Ang mga ngiti na napalitan ng sigaw. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Hindi niya na alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw na wala ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ngunit sa kabila ng kanyang labis na dalamhati, hindi siya iniwan ng binatang tumulong sa kanya. Pati na ang matandang lalaki na patuloy na nanggagamot sa kanya. Tahimik itong nakiramay. Naupo sa tabi niya at ipinadama ang tunay na malasakit. Sa simpleng pag-abot ng baso ng tubig at pagpapatong ng kamay sa kanyang balikat, nakatagpo si Gardo ng konting ginhawa. Bagaman hindi nito mapapalitan ang pagkawala ni Marisa, sapat na ang presensya ng binata upang maramdaman niyang may kasama pa rin siya sa pagharap ng mabigat na pagsubok at pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin. Makakaganti rin ako ng utang na loob ko sa inyo. Kami ang dapat na magpasalamat sa'yo. Dahil nakikita namin na nagsisikap ka mabuhay. Sa labis na bugbog na inabot mo sa mga taong nanakit sa'yo, himala na lamang at nabuhay ka pa. Sumingit sa kanilang usapan ang ama ng binata at sinabi nitong magpagaling siya dahil may dahilan kung bakit siya binigyan ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Ako nga pala si Ramon. Si tatay naman ay kilala sa pangalang Mang Teban. Ako si Gardo. Anak ako na mag-asawang namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Sina Rodolfo at Guada. Nagkatinginan ang mag-ama nang marinig ng mga ito ang pangalan ng kanyang mga magulang. Saka muling nagsalita si Ramon. Kung ganun, anak ka pala ni Mang Rodolfo at Aling Guada. Di ba sila ang may-ari ng asokarera na pinapatakbo ni Troy? Kilala namin ang pamilya nyo. Pero ikaw, ngayon ka lang namin nakilala at nakita. Dahil hindi ako madalas gumagala sa negosyo namin. Nagtiwala ako sa kapatid ko at hinayaan sa kanya ang asokarera. Kaya hindi mo alam kung anong totoong nangyayari sa baryo namin. Nandito mismo ang asokarera nyo, di ba? Malapit lang. Ngunit hindi mo alam kung ano ang lagim na nagaganap sa lugar na to. Bakit wala ka man lang ginagawa para pigilan ang masamang gawain ng kapatid mo? Teka, bakit? Ano bang ibig mong sabihin, Ramon? Sa pilitan na pinagtatrabaho ang matatanda rito at halos kalahati lamang ang binabayad sa mga manggagawa. Hindi kami makatakas sa baryong ito dahil hinaharangan nila ang lahat ng daan at pinapatay ang mga lumalampas sa hangganan ng tulay. Wala silang awa. Pati bata, pinagtatrabaho nila. Teka, sandali lang. Akala ko ba sabi mo kanina, ligtas ako rito? Ligtas ka rito kung hindi ka lalabas. Saka, hindi rito madalas pumupunta si Troy. Mga tauhan lamang niyang gumagala rito at nagbibilang ng mga tao sa loob ng bahay. Ginagawa nila yon para malaman nila kung may tumakas ba o may bagong dumating. Maigpit sila sa pagbabantay. Ang mga walang yang yun. Hindi ko alam na ganyan na pala nangyayari rito. Oo, matagal nang may ganyang patakaran dito. Nagkalat ang kanilang mga tauhan sa loob at labas ng baryo. Isa pa, natatakot ang mga tao sa baryo dahil marami ang natatagpuan na patay sa labas ng kalsada. Mukhang hindi gawa ng pangkaraniwang tao. Ano? Paano mo nasabing hindi gawa ng pangkaraniwang tao, Ramon? Simple lang. Dahil wakwak ang kanilang tiyan at nawawala ang laman loob. Hindi kami nakakalabas. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano ba ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga tao rito. Palaging ang mga tauhan ni Troy ang humaharap sa amin.
Kapag sinabi nilang tumakas ang biktima, agad-agad tapos ang investigasyon at hindi na pinag-uusapan. Paano ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay? Ano pa nga ba? Di mananahimik na lang dahil takot silang magreklamo. Anong oras sila nagbibilang ng mga tao sa loob ng isang bahay? Pagpatak ng 6:00 ng gabi. Pero huwag ka mag-alala. Nandito ka sa lihim na silid namin, kaya hindi ka nila makikita. Walang nakakaalam sa kwartong to. Kung ganun pala, dito niyo ako itinago sa loob ng 5 araw. Pero paano niyo na itago si Marisa at nailibing sa kakawyan? Itinago namin siya sa kariton na may laman na tubo, kaya matagumpay namin siyang nailibing. Pero teka, sandali lang. Sino ba may gawa sa inyan? Kung kapatid mo si Troy, sino ang mangangas na malakit sa inyo ng asawa mo? Sino pa ba? Di ang mismong kapatid ko ang may gawa nito sa akin. Siya rin ang totoong pumatay kay Marisa. Ginahasa niya ang asawa ko sa mismong harapan ko. Nanginginig ang tinig ni Gardo habang nagsasalaysay ng pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Ang gabing nilapastangan ni Troy ang kanyang asawa. Bawat salita ay parang kutsilyong ibinabaon sa kanyang dibdib. Mabigat at labis ang sakit. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinipilit niyang pigilan. Ang nangingibabaw ay ang matinding galit at pangungulila sa kanyang asawa. Hindi ko malilimutan ang iyak ni Marisa. Bulong ni Gardo habang nakatungo. Ngunit napansin niya ang pagkuyom ng kamao ni Ramon. Nakita niya ang galit sa dumugo nitong palad mula sa pagkakabaon ng kuko nito sa laman. Hindi alam ni Gardo kung para saan ang galit na yon. Subalit maging siya ay hindi rin matanggap kung paanong naging halimaw ang kapatid. Para bang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gardo ay apoy na naglalagablab sa dibdib ni Ramon. Hindi ito nagsalita, ngunit ang bigat ng titig ay nagsasabi ng isang pangako na ang ginawa ni Troy ay hindi mananatiling walang kaparusahan. Sa sandaling yon, dama ni Gardo na hindi lamang siya ang nagdadala ng sakit at galit. May isa pang puso ang labis na napupuot sa kanyang kapatid. Kung ano man ang dahilan, ay hindi niya na tinanong si Ramon. Pagkalipas ng 2 linggo, ang lihim na silid ni Namang Teban at Ramon ang naging kuta ni Gardo para sa kanyang pagsasanay. Pinag-aralan niya ang bawat kilos ng mga tao, at kapag dumarating ang bandido na tauhan ni Troy, mariin ang kanyang pagpipigil sa galit na wag munang papatay at mananakit ng tauhan ni Troy. Talagang naghintay siya ng tamang pagkakataon para maubos ang mga tauhan ng kapatid. Kaya isang gabi, nagtago si Gardo sa kanyang kulay itim na balabal. Kasama si Ramon, lihim silang nagmatsyag sa dilim. Nanatili sila sa kakahuyan, dala ang kanilang mga itak. Mula sa likod ng isang malaking puno, tahimik na nakasilip sina Gardo at Ramon. Sa kanilang mga mata, malinaw nilang nakikita ang kalupitang nangyayari. Isang walang laban na matanda, pinagtutulungan ng mga walang pusong lalaki. Nagdidilim ang muka ni Gardo sa labis na galit. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang itak na handang sumugod anumang oras. Naramdaman ni Gardo ang pagbaon ng galit sa kanyang dibdib. Tila nakikita niya si Marisa sa katauhan ng matanda. Dama ang hirap at sakit ng matanda. Wala pa ring awa ang mga ito na pinagtutulungang saktan ang kaawa-awang matanda na humihingi lang ng pagkain sa mga bandidong nagiinuman. Sa tapat ng nakasaradong tindahan, naganap ang pananakit na tila
walang katapusan. Talagang napakawalang yan ang mga taong yan. Ang buong akala nila siguro, sa kanila na ang baryong to. Teka, anong gagawin mo? Huwag mong sabihin na magpapakita ka na sa kanila. Paano kung makilala ka nila? Wala na akong pakialam, Ramon. Pababayaan ko na lamang bang patayin nila ang pulubing matanda. Kaya nga humihingi siya ng pagkain dahil gutom siya at gustong mabuhay. Pagkatapos sasaktan nila. Hindi ako makakapayag. Ito na ang tamang oras para singilin sila sa lahat ng mga kasamaan nila. Muling sinulyapan ni Gardo ang kaawa-awang matanda na nakagulong sa lupa. Payat na payat at halos butot balat ang isang matandang pulubi. Nakasandal ito sa tungkod na tila doon kumukuha ng lakas. Nanginginig ang mga kamay at nakayuko ang ulo na parang pasan ang lahat ng hirap sa mundo. Ang kasuotan nito ay punit-punit, gusgusin at may bahid ng dugo ang damit mula sa pumutok nitong labi. Narinig ni Gardo ang pagsusumamo ng matanda sa paghingi ng pagkain. Konting pagkain lang naman ang kailangan ko. Parang awa niyo ng mga amang. Ngunit sa halip na maawa, muling pinagsisisipa ng mga ito ang matanda. Hinablot ng mga ito ang tungkod at ipinalo pa yon sa likod ng matanda. Ang iba naman ay pinagtatawanan ang nanginginig na pulubi. Gumapang ang matanda sa lupa. Bawat suntok at tadyak na ibinabagsak sa katawan nito ay sinasalubong ng daing at pagmamakaawa ng matandang pulubi. Napaangat ng tayo si Gardo. Wala na siyang pakialam kahit makilala siya ng mga ito. Sa pagtakbo ni Gardo pasugod sa kinaroroonan ng mga lalaki, sumunod na rin sa kanya si Ramon. Dala ang kanilang mga sandata ay nakipaglaban sila sa mga kalalakihan. Sa unang hampas ng kanyang itak na pangtubo, umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang lalaki na tinamaan niya sa balikat. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa labis na galit, puno ng puot at paghihiganti. Bawat pagtaga ay para bang bigwas ng kanyang sama ng loob, hindi lamang para ipagtanggol ang pulubi, kundi pati na rin sa lahat ng dinanas niyang sakit at pagkawala ng kanyang asawa. Mga hayop kayo! Mamatay kayong lahat! Sabay bagsak ng itak sa katawan ng isa pang nananakit sa matanda. Bawat pag-igkas ng kanyang braso ay mabigat, matalim at walang bakas ng awa na tumatama ang kanyang pag-atake sa mga lalaki. Ang dugo ng mga ito ay tumatalsik sa kanyang muka. Samantala, si Ramon naman ay mabilis at maliksi. Bawat suntok at sipa ay bagsak ang mga kalalakihan. Pinagtulungan nilang sugpuin ang mga nanakit sa matanda. Hanggang sa isa-isa nang nagsipagbagsakan sa lupa ang bawat tinamaan ng itak. Umatras ang iba, takot sa bagsik ng dalawang mandirigmang pinapalakas ng galit. Pero hindi hinayaan ni Gardo na makatakas ang mga ito para walang makaalam ng tungkol sa kanila. Hinabol niya ito at pinagtatataga sa katawan. Subalit nagulat sila nang biglang nagbago ang anyo ng mga kalaban, pati na ang mga lalaking napabagsak nila sa lupa. Binalot ng pagtataka ang dalawa sa nakikitang anyo ng mga lalaki kanina. Ramon, ano nangyayari? Tignan mo! Bakit nagkakaganyan ang mga tauhan ni Troy? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Yan ang tinutukoy ko sa'yo. Sila nga talaga ang pumapatay sa mga tao. Iniiwan nila ang kanilang biktima sa kalsada habang wakwak ang tiyan at nawawala ang kanilang laman loob. Para ipakita na gano'n ang mangyayari sa mga taong magtatangka na lumaban sa kanila. Mga aswang sila. Diyos ko, hindi ko inaasahan ang kanilang mga anyo. Isang nakakatakot na nilalang na mamukhang pugita ang ulo. Meron din silang iba't ibang kulay na balat. Anong uri sila ng mga nilalang? Aswang.
Aswang sila, Gardo! Tinignan din nila ang mga nakahandusay na kalaban sa lupa. Nagkikikisay ang mga kalaban para bang may dumadaloy na kakaibang lakas sa kanilang mga ugat. Ang kanilang balat ay kumulubot at namuti bago unti-unting nagdilim at kumapal na tila balahibo ng pusa. Ang mga mata nila ay nanginginig. Nag-iiba ang kulay. May pulang nagliliyab, may asul na kumikislap, at may berdeng parang kumukutitap sa dilim. Mula sa likuran ng mga ito ay lumitaw ang mahahabang pakpak, manipis at kumikislap na parang balat ng paniki, ngunit may hugis ng malalapad na pakpak ng gamo-gamo. Unti-unting lumapad ang mga ito, kumampay, nagbigay ng maingay na ugong na parabang ihip ng malakas na hangin sa gabi. Ang kanilang mga daliri ay humaba at nagtapos sa mahahabang kuko na tila mga itak na handang bumaon sa laman ng tao. Lumutang ang mga ito sa ere, handa nang sumugod sa pagbabago ng kanilang anyo. Mas nakapangingilabot ang itsura ng mga ito. Ang ilan ay nagmistulang aswang na gabunan na kulay abo at tila nagtatago sa anino. Ang iba naman ay kumikinang na kulay ube na parang nilalamon ang liwanag sa paligid. Meron ding kulay berde na naglalabas ng nakakasulasok na amoy at isang kulay itim na halos sumanib sa dilim ng gabi. Mahirap makita, kundi dahil lamang sa nagbabagang mga mata ng mga ito, hindi halos nakatulong ang liwanag na nanggaling sa buwan, kaya't hindi nila masyadong maaninag ang paligid. Narinig nila ang boses ng matandang pulubi na tinulungan nila. Sila ang mga gabunan! Napapalibutan na tayo ng mga gabunan! Napakawala ng kampo ng kadiliman! Nagtaka ang dalawa nang marinig ang sinabi ng matanda na nakatayo sa kanilang likuran. Hawak ang tungkod, ngunit bakas pa rin ang pagiging pulubi nito. Lalo na at sinabi ni Ramon na matagal nang nakikita nito ang matanda na nanlilimos sa mga tauhan ni Troy. Nang matapos ang pagbabagong anyo ng kanilang mga kalaban, hindi na sila mga taong nakilala ni Gardo at Ramon. Sa halip, ang kaharap nila ngayon, ang isang hukbo ng mga aswang na gabunan. Bawat isa ay may sariling kulay at nakamamatay na presensya. Handang sumalakay at maghasik ng lagim laban sa kanila. Inihanda ni Gardo ang kanyang itak at bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang sabay-sabay na umangil ang mga ito. Kasunod ng paglipad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Mag-focus lamang kayo sa kanilang anyo at huwag niyong isipin na sila ay mga aswang. Isipin niyo na sila ay kauri natin. Gamitin niyong dahilan ang masakit na nangyari sa inyong buhay. Nang sa ganon, bigyan kayo ng lakas para lumaban. Tila may malakas na enerhiya ang gumapang sa katawan ng dalawa. Kakaiba ang matandang pulubi na tinulungan nila. Kaya naman, saktong pagbulusok ng mga kalaban sa kanilang kinatatayuan, nakipaglaban ng dalawa sa mga aswang na gabunan. 2 taga kagad ang tumama sa unang aswang na umatake sa kanila. Suntok, sipa, lahat ng paraan na magagamit nila laban sa mga aswang ay ginamit nila. Habang ang kanilang anyo ay kasimbagsik ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Gulat na gulat si Gardo. Napabagsak niya ang kalaban sa tulong ng payo sa kanila ng matandang pulubi. Hanggang sa 2 gabunan na lamang ang natitirang nakatayo sa kanilang harapan. Muling ikinampay ang mga pakpak ng gabunan. Unang sumalakay ang isang gabunan na kulay abo.
Mabilis na pumailan lang at biglang sumugod mula sa itaas. Isang malakas na sipa mula kay Ramon ang sumalubong dito, kasabay ng hagupit ng itak na tumama naman sa pakpak ng halimaw. Napasigaw ito at pasadsad na bumagsak sa lupa. Samantalang si Gardo naman ay umatake ng walang pagdadalawang isip. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at bawat pagtaga ng kanyang itak ay matalim at punong-puno ng puot. Ang halimaw na lumapit sa kanya ay tinamaan niya sa dibdib. Bumulwak ang maitim nitong dugo bago tuluyang bumagsak. Hindi nag-aksaya ng sandali si Gardo. Mabilis niyang hinarap ang kalaban ni Ramon. Tinaga niya ito ng sunod-sunod, para bang bawat galamay at pakpak ng kanyang pinuputol ay kapalit ng buhay ni Marisa. Sa di kalayuan, ang matandang kanilang tinulungan ay nanatiling nakatayo. Nakamasid sa kanila. Sa isang iglap, natalo ni Gardo ang mga kalaban. Hingal at pagod na napasandal si Ramon at Gardo sa haligi ng tindahan habang nakatingin ang matandang may-ari nito na walang kaalam-alam sa mga nangyari. Pambihira naman, Ramon. Akala ko ba pulubi ang matandang yan? Bakit parang mas marami pa siyang alam tungkol sa baryo nyo? Paano hindi niya malalaman ang lahat ng tungkol sa baryo namin? Halos nalibot na yata niya ang buong baryo sa panlilimos niya ng pagkain. Teka, sandali lang mga iyo. Tila yata ako ang pinag-uusapan nyo. Bakit hindi pa ba sapat ang edad ko para hindi ko malaman kung ano ang totoong nangyayari sa baryo natin? Kasi naman po, nagulat ako sa inyo. Halina kayo. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito bago pa kayo maabutan ng mga kasamahan nila. Teka, saan niyo po kami dadalhin? Saan pa? Hindi sa bahay ko. Nang magamot ko na ang mga sugat nyo. Sandali lang po. Akala ko po ba nagugutom na kayo? Mas mabuti pa kayang kayo na lamang po sumama sa bahay namin. Hindi maaari. Malalaman nila na tinutulungan yung taong yan. At saka magtataka sila kung bakit nasa bahay nyo ko. Panigurado malalaman nila na kayo ang pumatay sa mga kasama nila sa sandaling makita nilang katawan ng mga gabunan. Tsak na halugugin nila ang lahat ng mga bahay rito. Teka, bakit naman po nila malalaman kung sino ang pumatay sa mga aswang na gabunan? Wala naman po sila sa pinangyarihan. Ngunit nakita ko ng tindera kanina, hindi ba? Ang ibig ko sabihin, ako ang unang tatanungin ng mga mag-iimbestiga sa mga nangyari. Dahil ako ang huling kasama nila, tama ba? At kapag may nakakita sa akin na kasama ko kayo, ang iisipin nila, kayong dalawa ang nagligtas sa akin at kayo ang pumatay sa kasama nila. Nauunawaan na ba ninyo kung ano ang ibig ko sabihin? Opo, naiintindihan na po namin. Paano naman po kayo kung pilitin nila kayong sabihin kung sino ang pumatay sa kanila? Problema ko na yun. Ang mahalaga, hindi nila malalaman ang tungkol sa binatang ito. Kaya tara na, sumama na muna kayo sa akin. Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang sumama sa paika-ikang matanda. Tahimik nilang tinak ang makipot na daan patungo sa isang maliit na kubo na nakatayo sa gilid ng kakahuyan. Sa paglapit pa lamang, ramdam na kagad ang payak na pamumuhay ng matanda. Ang bahay ay gawa sa kawayan at may dingding na pinagtagpi-tagping pawid. Ang bubong naman ay kugon. Makapal at maayos ang pagkakapatong-patong upang hindi mapasok ng ulan. Sa loob, makikita ang isang papag na kawayan na natatakpan ng banig, ilang lumang gamit na yari sa kahoy, at isang lamparang bigas na nagbibigay ng banayad na liwanag sa loob. Maupo na muna kayo sa bangko. Ang totoo may sadya ko sa kasama mo, Ramon. Sinadya ko magpakita sa inyo
upang malaman kung siya na ba talaga ang matagal ko nang hinihintay. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Hindi niyo pa ako kilala, hindi ba? Ako si Lolo Santino, isang pulubi na nanghihingi ng awa para sa pagkain ko araw-araw. Nakalulungkot lamang isipin na sa haba ng kalsadang tinaha ko, ni isa ay walang nag-abot sa akin ng pagkain. Kung sa bagay, hindi ko naman sila masisisi sapagkat pinagkaitan sila ng tamang sweldo na sasapat sana sa kanilang pamilya. Mariin na nakatitig si Lolo Santino sa muka ni Gardo. Bawat kataga na lumalabas sa bibig ng matanda ay tila ba may dalang sakit sa kanyang puso, para bang pako na unti-unting bumabaon sa kanyang dibdib. Sana, maliban sa paghihiganti, bawiin mo ang asokarera na nagpapahirap sa mga tao. Minahal ito ng magulang mo bago pa dumating sa buhay nila ang isang halimaw. Teka, paano niyo naman po nalaman ang tungkol sa buhay ko at sa mga magulang ko? Paanong hindi ko makikilala ang mag-asawang may mabuting puso, may malasakit sa kanilang tauhan, bago sila pinatay? Ano? Pinatay? Paano pong pinatay, Lolo Santino? Ang alam ko po, Namatay sila sa isang aksidente. hindi pa rin ba malinaw sa iyo ang lahat, Gardo? Ang mga magulang mo ay hindi namatay sa isang aksidente. Alam ko yan. Naroon ako nang pinatay sila. Bago sila namatay, ay meron silang ibinigay sa akin. Sandali lamang at kukunin ko. Halos hindi makapaniwala si Gardo sa kanyang mga narinig mula sa matandang pulubi. Parang sasabog ang dibdib niya sa labis na galit at iisang tao lang ang naiisip niyang gagawa nun sa kanyang mga magulang. Pumasok si Lolo Santino sa loob ng kwarto nito. Pagbalik ng matanda ay may dala na itong isang maliit na sisidlan ng alahas. Habang nakaupo sila sa bangko, marahang inilabas ni Lolo Santino mula sa isang kahon na kahoy ang isang medalyon. Ang palamuti nito ay yari sa lumang pilak. May nakaukit na mga simbolo na hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin. At kumikislap ang gitnang bahagi na tila ba may sariling liwanag. Iniabot ng matanda kay Gardo ang medalyon. Ano pong bagay na to, Lolo Santino? Isang uri ng medalyon na tatalo sa pinuno ng mga aswang na gabunan. Ang pinuno na nagbenta ng kaluluwa sa demonyo o hari ng kadiliman, kapalit ng kapangyarihan. Para may sakatuparan ng kanyang kapangyarihan, kailangan niyang pumatay ng 3 tao na mahalaga sa kanyang buhay. At ang medalyon na yan ang makakapatay sa pinuno ng mga aswang na gabunan. Kinilabutan sa katawan si Gardo habang hawak ang naturang medalyon. Si Ramon naman, na hindi nakapagsalita, ay patuloy lamang sa pakikinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Hindi ko po akalain na pinatay ang mga magulang ko. Ang buong akala ko na aksidente lamang sila. Paano po napunta sa inyo to? Ang totoo, ako rin ang nagbigay sa kanila ng medalyon bilang proteksyon nila. Ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko ang kabatayan nila sa kamay ng isang taong ganid at minahal nila sa buong buhay nila. Naitago ni Rodolfo ang medalyon at sa akin niya rin ibinigay. Nais niyang ibigay sa iyo ang medalyon para pigilan ang kapatid mo. Kung ganun, ang hayop na Troy na yon ang pumatay sa kanila. Walang yasang demonyo siya. Pagkatapos siyang alagaan ng mga magulang ko, siya pa pala ang tatapos sa buhay nila.
pati sa asawa kong si Marisa. Kung 3 na ang buhay na nakukuha niya, maaaring ganap na ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kung 2 pa lamang, nangangahulugan na ikaw na ang isusunod niya, Gardo. Ano po ang kakayahan ng medalyon na to, Lolo Santino? Magtataglay ka ng pambihirang lakas, bilis, at talas sa 3 senses, katulad ng pandinig, paningin at pangamoy. Kaya lang, kailangan mo munang alayan yan ng sarili mong dugo bago ka kilalanin ng medalyon. At kapag nagawa mo yon, hindi ka tatablan ng kahit na anong uri ng sandata sa iyong katawan. Ngunit kung uhubarin mo ang medalyon, kagaya ng ginawa ng iyong ama, ay hindi ito magbibigay ng proteksyon sa iyo. Kailangan, palagi mo itong suot. Marahil alam ng iyong ama na hanggang doon na lamang ang buhay niya. Kaya bago sila pinatay, ay naibigay niya yan sa akin. Kaya kahit anong mangyari, wag na wag mo yang huhubarin. Kung ganun po, gagawin ko po ang sinasabi niyo. Pero sa ngayon, kailangan kong makaisip ng paraan kung paano maililigtas sa mga tao rito. Babawiin ko ang kayamanan na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Yun ang nararapat. Biyag ng tauhan ng kapatid mo ang baryong ito. Ikaw na lamang ang nag-iisa namin pag-asa laban sa lumalakas na puwersa ng iyong kapatid. Bigyan mo ng katarungan ang mga nangyari sa mga magulang mo at sa iyong asawa. Mabuti silang tao. Hindi dapat nila naranasan ang ganong karahasan sa kamay ng halimaw mong kapatid. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi sa takot, kundi sa galit. Dala ng kanyang labis na pagkabigla sa mga narinig, ay isinuot niya sa kanyang leeg ang medalyon. Napasulyap siya sa gawi ni Ramon, na matiim na nakatingin sa gawi niya. Pinagmasdan niya ulit ang medalyon bago siya tumingin sa pulubing matanda. Napansin niya na tila nagbago ang kulay ng mga mata nito. Kaya lang, mabilis itong nag-iwas ng paningin. Matapos ang mahabang usapan ni Gardo, Ramon at Lolo Santino, lumalim na ang gabi. Ang lampara sa sulok ng kubo ay mahinang kumikislap at ang malamig na ihip ng hangin ay dumadaan sa pagitan ng dingding na kawayan. Tahimik na nagbigay ng payo si Lolo Santino at sa huli ay ngumiti ng may kabaitan. Nagpasalamat ng taos sa puso sina Gardo at Ramon sa matanda. Tumindig sila mula sa bangko na kanilang inuupuan at magalang na nagpaalam sa matanda. Si Gardo, hawak pa rin ang medalyon sa kanyang dibdib at yumuko bilang tanda ng paggalang. Maraming salamat po, Lolo Santino. Walang anuman. Mag-iingat kayo dahil hindi kung sino lang ang makakalaban nyo, kundi isang nilalang na may katumbas na kapangyarihan ng hari ng kadiliman. Pagkatapos nilang magpaalam, ay lumabas na sila ng bahay ng matanda. Habang papalabas sila sa maliit na kubo, sumalubong sa kanila ang malamlam na buwan at ang malamig na simoy ng hangin ng gabi. Sa kanilang paglalakad pauwi, tahimik lamang sila. Kapwa iniisip ang mga sinabi ng matanda. Si Ramon ay palihim na nagmamasid kay Gardo. Pagsapit nila sa gitna ng kakawyan, hinarap ni Gardo si Ramon. Bigla niyang naisip na dalawin na rin ang pinaglibingan sa kanyang asawa na si Marisa. Ramon, gusto kong bumisita sa puntod ng asawa ko. Pero, baka hindi tayo umabot sa kapyo ng madaling araw. Gusto kong makita ang libingan ni Marisa. Huwag ka mag-alala. Babalik din tayo kagad. Wala na ngang nagawa si Ramon, kundi samahan si Gardo papunta sa lugar na pinaglibingan ng mga ito sa kanyang asawa. Wala siyang imik
habang tinatahak nila ang masukal na daan ng gubat. Bawat paligid ng kanilang nilalakaran ay tahimik na napapasulyap si Gardo. Pakiramdam niya ay kanina pang may sumusunod sa kanila ni Ramon. Bukod pa roon, hindi mawala sa kanyang isip ang mga mata ng matandang pulubi. Tila ba may hatid yun na babala na kailangan niyang mag-ingat sa lahat ng oras. Ngunit hindi pa man sila nakakarating sa kinaroroonan ng pinaglibingan sa kanyang asawa. Mula sa kanilang kinatatayuan ay dinig na dinig nila ang pagmamakaawa ng isang babae. Humihingi ng tulong na sinasabayan naman ng tawanan ng mga kalalakihan. Tila may inaabusong babae. Biglang nagpanting ang tenga ni Gardo. Bumangon ng galit sa kanyang dibdib at mabilis na nilapitan ang pinagmumulan ng ingay. Pati si Ramon ay sumunod na rin sa kanya. Tila iisa ang tumatakbo sa kanilang isipan. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi mag-isip tungkol kay Ramon. Dahil kakaiba ang galit sa anyo ni Ramon. Para bang naging biktima rin ito ng karahasan mula sa kapatid niya na si Troy. At galit din ito kapag nababanggit ang panggagahasa ng mga tauhan ni Troy sa mga babae. Alam niya na may dahilan kung bakit siya tinutulungan ni Ramon. Pagkarating nila sa lugar kung saan ay malakas ang ingay, narinig niya ang pamilyar na tinig ng isang lalaking tumatawa. Hindi siya maaaring magkamali. Si Troy ang kanyang naririnig, kasama ng mga tauhan nito. Sumilip sila sa halamanan na pinagkukublihan nila at nakita niya ang kanyang kapatid. Kaharap ang nakaluhod na babae na pinapalibutan ng mga kalalakihan. Talagang sagad na sa buto ang kasamaan ng hayop na kapatid ko. Papatayin ko siya. Hayop siya. Wag muna, Gardo. Madadamay ang babae. Baka gamitin nila sa atin ang babae para patayin at mahuli tayo. Maghintay na muna tayo rito bago tayo sumugod. Mahinang sagot ni Ramon, habang si Gardo naman ay nararamdaman ang pag-init ng kanyang suot na medalyon. Dinig na dinig nila ang usapan ng mga lalaki at ng babae sa kanilang harapan. Maya-maya pa ay niyakap na ni Troy ang babae at inihiga sa lupa ng pabalya, habang ang mga lalaking langu sa alak ay pigil naman sa katawan ang babae. Huwag ka nang pumalag. Pagbigyan mo na ako. Panay ang pagpupumiglas ng babaeng nagmamakaawa. Si Gardo naman, habang pinapanood ang eksena, galit na galit at balak ng iligtas ang babae. At dahil nasaktan si Troy sa malakas na sampal ng babae na tinawag nitong Elina, sinuntok nito ang sikmura ng babae. Bigla tuloy na alala ni Gardo ang ginawa nito sa asawa niyang si Marisa. Subalit hindi niya magawang magpakita sa mga ito. Hawak ni Ramon ang kanyang mga kamay upang pigilan na lumabas sa kanilang pinagtataguan. Hindi ko na kaya, Ramon. Papatayin ko na ang hayop na yan. Wala pa tayong sapat na lakas para lumaban, Gardo. Mag-isip ka. Hahayaan na lang ba natin na patayin ang babaeng yun sa harap natin, ha? Tumahimik ka, Gardo. Pinag-iisipan ang bawat takbang. Tagilid tayo ngayon sa kanila. Galit na muling napasulyap sa kinaroroonan ng kapatid si Gardo, habang nanginginig ang kanyang kamay na nakahawak sa puluhan ng kanyang itak. Muling nagsalita si Troy habang kaharap ang babae. Matapang ka. Tignan natin ngayon ang tapang mo. Isang malakas na suntok at sampal ang ginawa nito sa babaeng nakahiga. Umiiyak. Nanginginig ang katawan. Takot na takot habang nagmamakaawa. Ang ingay naman ng mga lalaking tuwang-tuwa sa babaeng nakahiga ay nakadagdag sa ingay
ng paligid. Maawa raw ako sa kanya, oh. Paano ba yan? Wala akong awa. Huwag mo nang subukan panlumaban. Paliligayahin naman kita eh. Tila bingi ang mga ito sa pakiusap ng babae. Kaya naman, hindi na nakatiis si Gardo. Akma na sanang tatayo siya at lalabas sa kanyang pinagtataguan nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na huni sa itaas ng himpapawid. Tila ba napupunit na kumot nanggagaling sa malakas na pagaspas ng pakpak. Lahat sila ay napatingala sa itaas ng puno, pati na ang mga kalalakihan na kasama ni Troy. Habang si Gardo naman ay biglang kinabahan nang makita ang isang uri ng aswang na palagi niya nang naririnig na namiminsala ng mga buntis. Ngunit sa pagkakataong yon, nakatingin ang manananggal sa kinaroroonan ng mga kalalakihan. Bumaba ito sa lupa at nagpakita sa mga lalaki. Napatayo ang mga ito at napatitig sa nilalang na may malapad na pakpak. Teka, ano to? Anong nangyayari? May manananggal pala sa baryo namin. Tama ka, Ramon. Isang manananggal. Ngunit balak niyang iligtas ang babae sa kamay ng hayop kong kapatid. Anong gagawin natin? Tutulungan ba natin ang manananggal? Dito lang muna tayo. Hindi ko pa alam kung mabuti ba o masama ang manananggal. Kailangan natin masiguro kung tama ba ang nakikita natin na ililigtas nga niya ang babae. Saglit na nagkubli ang dalawa sa halaman habang malinaw nilang nakikita ang nangyayaring tensyon sa kanilang harapan. Galit na umaangil na parang mabangis na hayop na gutom sa laman ang manananggal. Nakakabingi ang huni nito. Kaya naman, sabay-sabay na nagtaklob ang mga kalalakian ng kanilang mga tenga, habang si Troy naman ay nanatiling nakatayo at nakangising nakatitig sa manananggal. Tila gusto nito ang paghaharap nila ng manananggal. Talagang wala na kayong pinipiling parusahan. Basta tawagin lang kayo ng kapusukan. Pwes, humanda kayo. Dahil ako mismo ang papatay sa inyo. Akala mo naman siguro ay natatakot ako sa'yo. Nagkakamali ka. Sige, nasa ng kalahati mong katawan para naman matikman mo kung gaano ako kasarap. Mukhang gusto mo sumali. Dahil sa sinabi ni Troy, bumakas ang galit sa anyo ng manananggal habang nakalutang ito sa ere at walang tigil sa pagkampay ng pakpak. Ang lamang loob ng manananggal ay nakalaylay na tila ba handa rin lumaban sa pangkat ni Troy. Ang mukha nito ay punong-puno ng puot. Ang mga mata ay nagliliyab na parabang nagbabagang apoy. Ikinampay nito ng ubod lakas ang pakpak. Kaya naman, ang malakas na hangin mula sa pakpak nito ang nagtaboy sa mga lalaki para lumayo sa babaeng nawalan ng malay. Magaspang ang pakpak nito na parabang sa dambuhalang paniki, dumadagundong sa bawat paghampas. Sa likod ng isang malaking puno, tahimik na nakasilip sina Ramon at Gardo. Ang kanilang mga dibdib ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagkabigla sa nakikita. Ramdam nila ang bigat ng presensya ng halimaw na nasa kanilang harapan. Ang malamig na ihip ng hangin dala ng pakpak nito at ang nakakasulasok na amoy ng dugo na kumakalat sa paligid. Kailangan na natin kumilos. Narinig mo naman, nakakampi ng kabutihan ng manananggal. Tara na, Ramon! Sandali, Gardo. Tignan mo muna sila. Natigilan si Gardo nang makita ang itinuturo ni Ramon. Ang mga kalalakihang nakapaligid ay biglang nangisay at nag-umpisang magbago ang anyo. Ang kanilang balat ay kumulubot, nagdilim at nagkaroon ng mga guhit na tila balat ng paniki. Mula sa likod ng mga ito ay umusbong ang mahahabang pakpak ng gabunan. Kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga mata ay nagniningning sa dilim. Tila ba nagbabagang apoy.
Agad na umangat sa lupa ang mga paa ng gabunan para sumugod sa nag-iisang manananggal. Ngunit hindi natakot ang manananggal. Sa halip ay umikot ito at nagbigay ng babala sa mga kalaban, habang si Troy ay nanatiling nakatayo sa gitna at kampanting nanonood sa mga nangyayari sa paligid. Pagkatapos ng ilang saglit ng katahimikan, sumiklab ang matinding sagupaan. Sumugod ang mga gabunan. Kumakampay ng malakas ang kanilang mga pakpak, samantalang ang manananggal ay sumalubong na may nakakabinging pagsigaw. Ang bawat hampas ng pakpak ng manananggal ay may bigat na parang bato na dumudurog sa kalaban. Ang matutulis nitong kuko ay dumadaplis sa laman ng mga kalaban. Subalit hindi rin nagpatinag ang mga gabunan. Gamit ang kanilang bilis at dami, pinagtulungan nilang sugurin ang manananggal. Kaya't kitang-kita ni Ramon at Gardo ang nakakakilabot na eksenang yon. Isang labanan ng mga halimaw na parehong nababalot ng kadiliman. Ang lupa ay umuuga sa bawat pagbagsak. Ang hangin ay puno ng mga sigaw at angil, at ang dilim ng gabi ay lalong bumangis. Sa kanilang mga mata, malinaw na nagsisimula ang isang digmaan na higit pa sa kanilang inaasahan. Kaya sabay na sumugod sina Gardo at Ramon para tulungan ang manananggal. Ito na ang tamang oras! Mga halimaw kayo! Nandito na kami! Anak ng putya! Gardo! Buhay ka pa! Hayop ka! Pinatay mo ang mga magulang ko! Pinatay mo ang asawa ko! Masahol ka pa sa demonyo! Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban, nagulat si Troy sa biglang pagsulpot ni Gardo kasama si Ramon. Isang malakas na pagtaga ang ginawa ni Gardo para atakihin si Troy. Subalit tumakbo ito para tumakas, kaya natitiyak niya na sa mga sandaling yun, hindi paganap ang pagiging aswang ng kapatid. Kaya naman, nabaling ang kanilang atensyon sa mga naglalaban na gabunan at manananggal sa kanilang harapan. Habang mababa ang paglipad, isang pagtaga ang ginawa ni Gardo sa mga gabunan na nagtutulong-tulong para patayin ang manananggal. Lumapit siya sa kinaroroonan ng manananggal at sanib puwersa silang nakipaglaban. Umalis ka, binata! Huwag na kayong makialam dito! Laban ko to! Ikaw ang magmakialam dito! Mapapatay ka nila! Wala na akong pakialam. Ang mahalaga, wala ng buhay ng mga tao mawawala sa baryong ito. Ang dapat na mawala ay buhay ng mga gabunan. Wala silang karapatang mabuhay. Isang malakas na pagbulusok ng lipad ang ginawa ng manananggal at kitang-kita ni Gardo kung paanong punitin ito ang katawan at laman ng gabunan gamit ang matalas nitong kuko. Dahil abala sila sa pakikipaglaban sa mga gabunan, hindi napansin ni Gardo ang papalapit na gabunan sa kanyang likuran. Bigla siya nitong kinagat sa kanyang balikat at bumaon ang pangil ng gabunan sa kanyang laman. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng pagbaon ng pangil ito, pati na ang pag-agos ng dugo sa kanyang dibdib. Dahil doon, napansin ng manananggal ang nangyari sa kanya. Binangga nito ang gabunan na umatake kay Gardo. Iniligtas siya ng manananggal. Sa lakas ng pagkakabagsak ng gabunan sa lupa, dinakot ng manananggal ang katawan nito at inilipad sa harap ni Gardo. Nakalutang ang mga ito sa ere gamit ang mga kuko na mahahaba at matutulis na parang mga itak. Sinunggaban ng manananggal ang gabunan sa dibdib. Isang saglit ng katahimikan ang sumunod bago biglang pinunit nito ang matitigas na kalamnan at balat ng gabunan. Sa harap mismo ni Gardo, nakita niyang pinilas ng manananggal ang katawan nito sa gitna. Parang pumunit
ng isang marupok na tela. Sumirit ang maitim na dugo, kumalat sa paligid at sumama sa hangin ang amoy nitong nakakasulasok na parabang nabubulok na laman ng tao. Bumagsak sa lupa ang 2 pirasong katawan ng gabunan na wala ng buhay. Ang mga pakpak nito ay gumagalaw bago tuluyang nanlambot hanggang sa tuluyan ng nanahimik. Sinasabi ko na sa'yo, mapapahamak ka lang. Kita mo na ang nangyari sa'yo. Nasugatan ka tuloy. Hindi ka maaaring magtagal sa lugar na ito. Walang kaalam-alam si Gardo na hindi sinasadyang natuluan ng dugo ang medalyon sa leeg niya. Kaya naman, napaluhod siya sa lupa. Akala niya ang mabigat na nararamdaman sa kanyang katawan ay bunga lamang ng kagat ng gabunan. Hindi niya napapansin na unti-unti na siyang binabalot ng kapangyarihan ng medalyon. At dahil nakita ni Ramon ang nangyari kay Gardo, agad itong lumapit at inalalayan siyang tumayo. Gardo, ayos ka lang ba? Diyos ko, may tama ka. Ayos lang ako. Masakit lang ang sugat ko sa balikat. Muling umalingaw-ngaw ang galit na pag-angil ng manananggal nang humarang ito sa kanilang harapan at hinarap ang mga gabunan. Napatigil ang lahat, maging ang ibang gabunan ay umatras. Nanlaki ang mga mata at nanginginig ang kanilang mga galamay. Ang ingay ng labanan ay napalitan ng nakakatakot na katahimikan. Anging ang matinis na angin ng manananggal habang nakalublob pa ang mga kuko nito sa dugo ang umalingaw-ngaw sa paligid. Dala ng takot ng mga gabunan na natitira sa laban, lumipad ang mga ito at naglaho sa impapawid. Samantalang ang manananggal ay biglang nilapitan ang 2 at nagulat sila sa sunod na ginawa nito. Niyakap silang 2 ng manananggal. Hindi kayo maaaring magtagal dito. Natitiyak kong babalik ang pinuno ng mga aswang. Teka, sandali lang. Bakit mo ba kami tinutulungan? Hindi siya tinugon ng manananggal at sa isang iglap. Marahas ngunit maingat na kinapitan ng nilalang ang kanilang mga bisig at bewang. Saka sila iniangat sa impapawid. Ramdam ni Gardo at Ramon ang malakas na hampas ng malamig na hangin sa kanilang mga muka. Habang mabilis silang lumilipad pataas, ang kanilang mga mata ay dahan-dahang nasanay. Nakita nila ang tanawin ng kagubatan na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang mga ilaw ng baryo sa malayo na kumikislap na parang mga bituin sa lupa. At ang mahahabang ilog na kumikintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang lahat ng yun ay tila misteryosong ganda sa gitna ng panganib. Isang tanawing hinding-hindi nila akalain na masisilayan. Habang papalapit sa kanilang paroroonan, naramdaman nilang bumagal ang lipad ng manananggal. Mula sa itaas, nasilayan nila ang bahay ni Ramon. Nakatayo sa gilid ng palayan. Unti-unting bumaba ang manananggal. Dahan-dahan silang ibinaba sa bakuran hanggang sa kanilang mga paa ay dumikit ang malamig na lupa. Ngunit sa mismong sandali ng paglapag, biglang sumiklab ang kakaibang liwanag mula sa medalyon na suot ni Gardo. Para itong nagbabagang araw sa gitna ng dilim. Napaatras at napangiwi ang manananggal. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng sakit habang napapaso ang balat sa liwanag na mula sa medalyon. Ang dating matibay nitong anyo ay nagmistulang marupok sa isang iglap. Nagkatingin ang sina Gardo at Ramon at sa kanilang mga mata ay parehong naiwan ang pagkabigla at pagkamangha. Ngayon nila napatunayan na may bisa na ang medalyon. Isang sandatang may kapangyarihang magpahina sa mga nilalang ng dilim. Tumiklop ang manananggal, kaya naman agad na itinago ni Gardo ang medalyon sa ilalim ng kanyang damit. Naku, pasensya ka na kung nasaktan ka sa suot ko medalyon. Hindi ko sinasadya.
Kailangan ko nang umalis. Teka, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Paano mo nalaman ang bahay ni Ramon? Dahil palagi ako nagliligtas ng tao. Matagal ako nanahimik. Hinagad ko ang tahimik na buhay. Subalit, pinilit ako ng pagkakataon. Kaya hindi na ako makakapayag na maghari pa ang kasamaan sa baryong ito. Yun lang ang kanilang pinag-usapan ng manananggal dahil nagpaalam na ito sa kanila ni Ramon. Bumakas ang pagtataka sa anyo ng binata nang masulyapan ang paglipad ng manananggal. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at lihim na humanga sa manananggal. Napatunayan niya na hindi lahat ng nilalang ng kadiliman ay masama. Katulad ng manananggal na ginagamit ang pagkaaswang para lamang magligtas ng buhay. Natitiyak kong kaya siya nagmamadaling umalis ay para balikan ang babaeng iniligtas niya kanina. Mabuti siyang nilalang. Kakaiba talaga siya. Hindi nga rin ako makapaniwala sa ginawa niya. Teka, bakit kaya biglang lumiwanag ang suot kong medalyon? Napaso tuloy yung manananggal. Siguro ay natuluan na ng dugo mo mula sa sugat mo sa balikat. Nakaawang at hindi makapagsalita si Ramon nang tumingin ito sa kanyang balikat. Kaya naman, naaplos niya ang sugat niya at nagtataka siyang napatingin kay Ramon. Teka, paano nangyari yun? Tignan mo, nawala ang sugat ko sa balikat. Isa lamang ang ibig sabihin niyang, Gardo. Nagkaroon na ng bisa ang kapangyarihan ng medalyon. Dahil sa nangyari sa'yo, parang gusto kong magduda sa matanda. Ikaw mas nakakakilala kay Lolo Santino. Sabi mo, isa lamang siyang pulubi. Yun nga ang pagkakakilala ko sa kanya, kaya lang, di ko pa rin maiwasan ang hindi magtaka sa pagkatao niya. Dahil kung siya ang tunay na nagmamay-ari ng medalyon, ay may kapangyarihan yan. Sino kaya si Lolo Santino? Ano kaya ang pagkatao niya? Yan din ang gumugulo sa isip ko, Ramon. Napapalibutan ng kababalaghan ng baryong to. At baka marami pang nilalang ang nagtatago at magugulat na lamang tayo sa kanilang paglitaw. Tahimik nilang pinag-usapan ang mga susunod na hakbang. Bagaman mabigat ang kanilang dibdib, dama nilang may konting pag-asa na dala ang medalyon. Pagkalipas ng ilan sandali, lumapit si Ramon sa pintuan at binuksan ang pinto ng kanilang bahay. Pumasok na tayo. Magkasunod silang pumasok sa loob ng maliit na bahay. Amoy pa ang tuyong damo at usok ng lamparang nagbibigay ng mahina ngunit maaliwalas na liwanag. Sa isang sulok ng bahay, merong isang sikretong silid, nakakubli sa likod ng lumang estante at natatakpan ng banig. Dahan-dahan niyang binuksan at tumambad ang maliit na silid na yari sa kawayan. Walang ibang laman yun, kundi isang banig, isang lumang unan at ilang gamit na nakasalansan sa gilid. Pumasok si Gardo sa loob. Ramdam ang malamig na hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga siwang ng dingding mula sa pinto. Napaupo siya saglit. Hawak pa rin ang medalyon na nakasabit sa kanyang leeg bago dahan-dahang humiga sa banig. Ang bigat ng kanyang katawan at isip ay tuluyang bumigay. Dala ng matinding pagod, agad siyang nakatulog. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat ngunit maayos. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw ng pakikipaglaban, naranasan ni Gardo ang bahagyang kapayapaan. Kinabukasan, nagising ang natutulog na diwa ni Gardo nang marinig ang malakas na ingay sa labas, mga hiyawan ng pagmamakaawa at pambubugbog ng mga kalalakihan sa mga taong nakatira sa palibot ng kanilang bahay. Napabalikwas ng bangon si Gardo at nakita niya mula sa siwang ang mag-ama na kinakaladkad papalabas ng mga kalalakihan na may dalang itak. Teka, sandali!
Saan niyo kami dadalhin? Huwag niyo saktan ang tatay ko! Nasaan ang kapatid ko? Saan niyo siya tinatago? Kayo pala ang kumupkup sa kanya, ha? Hayop ka! Kahit alam ko kung nasaan ang kapatid mo, hindi ko siya ituturo sa inyo! Ah, ganun ha? Isang malakas na suntok ang narinig ni Gardo na tumama kay Ramon, pati ang paglagabog ng paligid at saig dahil sa mag-ama na pinagtutulungang saktan ng mga tauhan ni Troy. Nakadikit si Gardo sa maliit na siwang ng dingding. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang nakapanghihilakbot na tanawin sa labas. Hawak-hawak ng mga tauhan ni Troy, si Ramon. Nasaan si Gardo? Ilabas mo siya. Dahil kung hindi, papatayin ko kayong mag-ama. Wala rito ang kapatid mo. Magkasama lang kami kagabi at hindi ko na alam kung nasa siya nagpunta. Humanda ka. Nalalapit na ang katapusan mong hayop ka. Alam na niya ang pagpatay mo sa mga magulang niya. Kaya magtago ka na, demonyo ka! Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kaya kong gawin. Alam niya at kaya kanyang talunin. Alam namin na nagbenta ka ng kaluluwa sa hari ng kadiliman. Subalit hindi pa ganap ang pagiging pinuno mo dahil hindi mo pa napapatay si Gardo. At hindi yun mangyayari dahil ikaw ang papatay niya, sigurado yun! Masyado ka naman yatang naniniwala sa kakayahan ng inutil na yon. Sige mga kasama, hanapin at halugigin niyo ang loob ng bahay. At itong bayanin ito, pahirapan niyo para magsalita. Idamay na pati ang kanyang ama. Mula sa pinagtataguan ni Gardo, kitang-kita niya ang mga nangyayari sa labas. Hindi siya maaaring lumantad sa mga ito dahil mas lalo lamang mapapahamak ang mga taong tumulong sa kanila. Nalaman ni Gardo na bukod sa mag-ama ay marami pang mga tao ang nasa labas ng kanilang bahay at bihag din ng pangkat ni Troy. Nakita ni Gardo ang dugong pumatak sa sahig mula sa labi ni Ramon. Halos hindi na makilala si Ramon sa dami ng sugat na tinamo mula sa paulit-ulit na suntok at sipa. Sumugod ang dalawa pang lalaki. Pinagsusuntok sa tiyan at dibdib ang ama ni Ramon. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ng galit na si Ramon. Hayop kayo! Huwag niyo saktan ang tatay ko! Mga demonyo kayo! Sa bawat suntok ng kamao, tila ba'y pinuputol ang hininga ni Ramon. Pilit itong bumabangon, ngunit agad ding dinadaganan at tinatadyakan ng mga tauhan ni Troy. Ang daing ay umaalingaw-ngaw sa paligid, puno ng sakit at pagod, ngunit may bahid ng tapang at pagtitiis. At sa kabila ng karahasan ng mga lalaki, nakatayo si Troy. Malamig ang tingin at may nakakalokong ngiti sa labi. Dahan-dahan itong lumapit sa kamarahas na sinabunutan si Ramon upang itaas ang muka nito. Akala mo, makakaligtas ka sa akin? Iiwan kita. At kapag nagkita kayo ng kapatid ko, sabihin mo, iligtas niya ang buhay ng mga tao sa gitna ng kakauyan. Doon ko siya hihintayin. Kapag hindi siya dumating mamayang gabi, papatayin ko ang lahat ng mga biyag. Naiintindihan mo? Galit na pahayag ni Troy bago ibinagsak ang kamao sa muka ng kaawa-awang si Ramon. Tumayo si Troy at sumenyas sa mga tauhan. Saka kinaladkad palabas ng bahay ang ama ni Ramon na si Mang Teban. Tandaan mo sinabi ko sa'yo. Tandaan mo. Ibalik mo ang tatay ko! Huwag mo siyang idamay! Hayop ka! Ngunit bingi na patuloy sa paglabas lamang ng bahay ang pangkat ni Troy kasama ang pinuno ng mga ito. Kaya nang sinundan ng tingin ni Gardo ang mga ito sa labas, nakita niya kung gaano karami ang biyag ni Troy. Isang hanay ng mga tao at kababaihan ang naglalakad habang ang mga kamay ay nakapatong sa ulo ng mga ito. Isang larawan ng pagiging malupit ni Troy sa mga tao. Hindi na napigilan ni Gardo ang pag-igting ng kanyang dibdib.
Gusto niyang sumugod. Gusto niyang iligtas ang mga tao. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa sa sandaling yun. Nang matiyak ni Gardo na wala na ang mga kalaban, mabilis siyang lumabas sa pinagtataguan at agad niyang nilapitan si Ramon. Binuhat niya ito at dinala sa loob ng kanyang silid. Inihiga niya ito sa katre, saka naaawa na tumingin kay Ramon na ngayon ay matalik na niyang kaibigan. Patawarin mo ako, Ramon. Pati kayo nadamay sa problema ko. Huwag kang humingi ng tawad sa akin, Gardo. Huwag mong sisiin ang sarili mo. Ito na ang hinihingi ng pagkakataon. Ang lumaban sa kanila. Iligtas mo si tatay, Gardo. Iligtas mo ang tatay ko. Oo, ililigtas ko silang lahat. Dito ka lang at huwag kang lalabas. Ipinapangako ko sa'yo na ililigtas ko si Manteban. Sasamahan kita. Kahit na anong mangyari, walang iwanan. Hindi na sinubukan ni Gardo na kontrahin ang kagustuhan ni Ramon. Ginamot niya muna ang mga sugat nito. Pagkatapos ay naghasa ng itak. Hinintay nila ang pagsapit ng dilim bago sila tuluyang sumugod sa kakahuyan. Pagkalipas ng ilang minuto ay natagpuan nila ang kuta na tinutukoy ni Troy. Sa katahimikan ng gabi, dahan-dang lumapit sina Ramon at Gardo sa masukal na bahagi ng kagubatan kung saan nakatayo ang itim na kuta ng mga gabunang aswang. Ang malaking bahay na yari sa lumang kahoy at balete ay balot ng dilim. Sa paligid nito ay umiikot ang mga gabunang may kumukutitap na mga mata. Nagbabantay na parang mga aninong handang sumunggab sa sino mang magtatangkang pumasok doon. Maigpit ang kapit ni Gardo sa kanyang medalyon at itak, habang hawak naman ni Ramon ang matalim na itak na kasing kintab ng liwanag ng buwan. Tumitibok ng mabilis ang kanilang mga dibdib, ngunit sa likod ng kaba ay nag-aalab ang determinasyong mailigtas ang mga biyag na nasa loob. Ngayon na. Panahon na para ubusin ang kanilang lahi. Bulong ni Ramon. Sabay silang sumugod, tumalon mula sa pinagtataguan at agad na inundayan ng matinding suntok at taga ang unang bantay na gabunan. Sa isang iglap, kumawala ang nakakatakot na mga hiyaw at nagsimula ang kaguluhan. Lumipad ang mga gabunan. Ang mga pakpak ay tila latigong humahampas sa hangin at ang mga mata ay tila nagliliyab na apoy. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito sa kanila. Ngunit sinalubong ni Gardo ng buong tapang. Bawat galaw niya ay mabilis na parang kidlat. Pinalakas ng kapangyarihan ng medalyon ang kanyang kamao na tumatama sa mga gabunan. Agad na nagliyab ang katawan ng mga ito na kumikislap pa sa gitna ng dilim. Ang bawat tama ng kanyang sandata ay nagdudulot ng pag-urong sa mga aswang, para bang sinusunog ng liwanag na dulot ng medalyon. Samantala, si Ramon ay nagngangalit sa galit. Sa bawat hagupit ng gulok, umuugong ang hangin at bumabagsak sa lupa ang mga gabunang aswang na tila napuputol pa ang pakpak. Hindi nagpapigil si Ramon sa pagpasok sa loob ng bahay para iligtas ang mga kaawa-awang mga bihag. Ramon, ikaw nang bahala sa mga biyag. Haharapin ko ang hayop na si Troy. Hindi na kailangan. Dahil nandito na ako. Nanlaki ang mga mata ni Gardo nang makita ang itsura ni Troy. Kahit hindi pa ganap ang kapangyarihan nito, may lakas pa rin itong taglay na parang isang mandirigmang aswang na gabunan. Ang balat ay naging kulay abo na para bang nabubulok na laman. At sa bawat galaw nito ay nakikita ni Gardo ang ugat na kumikislap. Ang bibig ay puno ng matutulis
at mahahabang pangil na handang punitin ang laman ng sinumang hahadlang. Mula sa likod nito ay nakabuka ang malalaking pakpak na kahawig ng sadambuhalang paniki. Nangingitim at may batik-batik na tila na babalutan pa ng usok. Sa bawat dampi nito sa hangin ay may kasamang alingasaw ng baho na parabang galing ito sa nabubulok na laman ng tao. Ang lakas ng loob mong angkinin ng kayamanan ng mga magulang ko na nagmahal sa'yo at itinuring kang parang sariling anak. Pagkatapos ang igaganti mo lang ay kamatayan para sa kanila. Hayop kang demonyo ka! Dahil kahit na anong gawin ko, hindi nila ako matanggap bilang anak. Sa'yo pa rin iniwan ang kanilang kayamanan. At si Marisa, na nag-iisang babae na minahal ko, inagaw mo siya sa akin. Kahit sino, hindi iibig sa isang halimaw na kagaya mo. Pinatay mo ang babaeng pinakamamahal ko. At ngayon naman, Gardo, isusunod kita sa kanya. Sa kabilang buhay kayo magsama dahil papatayin din kita. Huli na para labanan ako dahil nagkalat na ang mga alagad ko sa paligid nyo. Nagkakamali ka. Hindi pa huli ang lahat. May paraan pa para patayin sila. Yun na yung patayin ka, hayop ka. Dito ka na mamamatay. Dito ka na maililibing ng buhay. Hindi mangyayari yun dahil ako ang papatay sa'yo. Pagsunggab ni Troy sa kinaroroonan ni Gardo, sinalubong niya ito ng suntok sa muka. Napaso ito mula sa kamao ni Gardo. Kaya naman, mas lalo itong napasigaw sa galit. Ikaw pala ang nakakuha na mahiwag ang medalyon. Matagal ko na kinukuha sa mga magulang mo ang medalyon na yan. Ngunit mas pinili nilang mamatay. Sayang, dahil mapupunta rin yan sa akin. Dahil papatayin kita. Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo. Hanggang sa loob ng kuta, naririnig nila ang mga iyak at paghingi ng saklolo ng mga kawawang biyag. Lalong lumakas ang loob ni Gardo. Kaya naman, muli niyang hinanap ang pinuno ng mga aswang na gabunan. Ang hangin ay tila huminto at ang paligid ay napuno ng nakakabinging katahimikan bago sumiklab ulit ang matinding sagupaan. Si Troy ay lumipad pababa mula sa mataas, kasabay ng hampas ng malalaking tumpakpak. Nagdulot yun ng malakas na hangin. Walang makakapigil sa akin, Gardo! Sigaw nito bago mabilis na sumugod sa nakatayong si Gardo. Ngunit hindi umatras si Gardo. Sa kanyang dibdib ay kumikislap ang medalyon. Naglalabas ng liwanag na tila araw sa gitna ng dilim. Sa bawat paglapit ni Troy, ang alon ng liwanag ay tila nagbabantang sunugin ang balat ng pinuno ng mga gabunan. Hawak ni Gardo ang kanyang itak at sa pangalawang pag-atake ni Troy ay sinalubong niya na ito ng malakas na taga. Nagkiskisa ng talim ng itak at kuko ni Troy. Umalingaw-ngaw sa paligid ang ingay ng kanilang banggaan. Tumilapon ang mga bato at lupa sa bawat salpukan. Sa bawat hampas ni Troy, ramdam na ramdam ni Gardo ang bigat ng kapangyarihan ng nilalang ng kadiliman. Ngunit sa bawat kontra ng kanyang itak na sinusuporta ng medalyon, bumakas ang takot sa anyo ng pinuno. Tila nasasaktan ito sa liwanag na nanggagaling sa kanyang medalyon. Maya-maya pa ay biglang lumitaw mula sa himpapawid ang manananggal na tumulong sa kanila. Kinalaban nito ang mga alagad ni Troy. Talagang nagtawag pa kayo ng restback para lumaban sa akin! Aminin mo na ngayon, natatakot ka na. Pues, dapat lang, dahil marami kaming lalaban sa kasamaan mo! Muling sinunggaban ni Troy si Gardo. Pilit na inaalis ang medalyon mula sa kanyang leeg. Ngunit biglang kumislap ito ng mas matinding liwanag.
Napaso ang halimaw na si Troy. Umatras ng may halong hiyaw at galit. Sinamantala naman ni Gardo ang pagkakataon at buong lakas na inundayan ng matinding taga sa pakpak ang halimaw. Umalingaw-ngaw sa paligid ang sigaw ni Troy habang ang dugo nito ay tumalsik sa kanyang muka. Ngunit nakaganti ito ng suntok sa kanyang muka. Bumagsak ng pasadsad si Gardo sa lupa. Hindi ka mananalo sa kapangyarihan ko. Malakas lang ang loob mo dahil sa suot mong medalyon. Naaalala mo ba kung paano ko pinagsamantalaan si Marisa sa harapan mo? Ang daing niya, ang sigaw na wala ka naman nagawa para iligtas siya. Umiiyak ka na parang bata na inagawa ng candy. Pagkatapos, mangangas kang lumaban sa akin. Isa sa mga nagawa kong pagkakamali ay ang hinayaan kitang mabuhay, Troy. Ipinaalala mo lang kung gaano ka naging kasama at muli mo pang pinaalala ang galit na nararamdaman ko sa lahat ng ginawa mo sa pamilya ko. Akma na sanang tatayo si Gardo para sugurin si Troy. Ngunit naunahan siya nito ng suntok sa katawan at pagbaon ng kuko nito sa kanyang tiyan. Hindi pa rin nagpatinag si Gardo. Mabilis siyang gumanti rito ng suntok at taga ng hawak niyang itak. Kahit hingal na hingal at sugatan, ay tumindig ng matatag si Gardo. Ang liwanag ng medalyon ay unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Naghilom ang mga sugat sa kanyang katawan. Nanatili ang malakas na liwanag ng makapangyarihang medalyon. Sa huling pag-atake, nagsalpukan ang dalawa sa gitna ng kakawyan. Isang halimaw na puno ng kadiliman laban sa isang tao na may dalang liwanag at katarungan. Ang kanilang laban ay umalingaw-ngaw na parang kulog at ang sinumang nakasaksi ay nakaramdam ng matinding panginginig dahil sa takot. Nasaksihan yon ng nakalayang mga biyag kasama ni Ramon. Maging ang manananggal ay nakita rin ang pagkatalo ng aswang na gabunan at sa isang iglap, nasunog ang katawan ng pinuno ng mga aswang na gabunan na si Troy dahil sa pagkalat ng liwanag sa buong paligid. Pati na ang mga natitirang alagad ng gabunan ay natunaw rin at nagkandasunog. Si Ramon naman ay biglang tumakbo at niyakap ang manananggal upang hindi ito tamaan ng malakas na liwanag na nagmumula sa medalyon ni Gardo. Kaya nang kumalma at naglaho ang liwanag sa medalyon, natira ang ingay mula sa pagaspas ng pakpak ng manananggal. Bumitaw sa pagkakayakap si Ramon sa katawan ng manananggal. Maya-maya pa ay lumitaw si Lolo Santino mula sa malaking puno na katabi ng manananggal. Dala nito ang kalahating katawan ng manananggal. Anong ginagawa niyo rito, Lolo Santino? Dinala ko ang kalahati ng katawan mo dahil tapos na ang paghahanap mo ng katarungan sa mga nangyari sa'yo. Hindi pa po ako handang humarap sa mga tao. Wala na akong mukhang ihaharap sa asawa ko. Nagkakamali ka. Huwag mong pangunahan ang mangyayari pa lang. Nagtataka na pinakikinggan lamang ng mga tao. Ramon at Gardo ang pag-uusap ng dalawang nilalang sa kanilang harapan. Hinayaan nilang muling magdikit ang katawan ng dalawang kalahating katawan ng manananggal, habang si Lolo Santino naman ay nakatayo. Pinagmasdan ang pagbabalik at pagbabagong anyo ng manananggal. Lolo Santino, ano pong ibig sabihin nito? Bakit niyo kilala ang manananggal? Kilala ko siya at ang masaklap na nangyari sa kanya. Kaya tinulungan ko siya. Dati siyang manananggal na naghangad ng tahimik na buhay. Kaya gumawa ko ng paraan para matulungan siya upang makapagiganti sa mga taong lumapastangan at bumaboy sa kanyang pagkatao. Kagaya na nangyari sa iyo, Gardo,
Pinagkalooban kita ng medalyon upang ipagiganti ang mga nangyari sa'yo. Pinagtagpo pa rin kayo ng tadhana para sa iisang misyon. Kasabay ng pagtapos ng pagsasalita ni Lolo Santino, nakita ni Gardo ang totoong itsura ng manananggal. Ang lahat ay nagulat. Si Marisa, ang manananggal na tumulong sa kanila, ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi niya akalain na buhay pa si Marisa. Naguguluhan siyang napatingin kay Ramon dahil sinabi nitong patay na ang asawa niya. Ramon, anong ibig sabihin nito? Bakit sinabi mong patay na si Marisa? Gardo, mahal ko. Huwag kang magalit sa kapatid ko. Ako ang umiling sa kanya. Kapatid? Magkapatid kayo ni Ramon? Oo, Gardo. Kapatid ko si Marisa. Hindi ko rin alam na manananggal siya. Basta ang alam ko, lumayo siya ayon sa kanyang kahilingan. Patawarin mo ko, pero ginawa ko rin yun para may pagiganti ang nangyari sa kanya. Kaya gano'n na lamang ang galit ko kapag nakakarinig ako ng mga pinagsasamantalahan na babae. Sa simula pa lang, alam kong asawa ka ng bunso kong kapatid. Kaya kita tinulungan. Ganun pala. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo yung ginawa. Wala na akong mukhang iharap sa'yo, mahal ko. Marumi na ako. Bakit mo sinasabi yan, Marisa? Hindi ka marumi. Para sa akin, ikaw ang buhay ko. Mahal na mahal kita. Mahal ko ang buong pagkatao mo. Kahit ano pa nangyari sa'yo, walang magbabago. Ikaw pa rin ang Marisa na minahal ko ng buong puso. Mahal ko. Salamat. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo kasi buhay ka. Salamat din po, Lolo Santino, sa lahat ng tulong mo sa aming mag-asawa. Narito ako para tanggalin ang pagiging aswang ni Marisa at hayaan siyang magkaroon ng normal na buhay. Nagyakap ang mag-asawa sa harap ng maraming tao. Tuluyang nawala ang pagkaaswang ni Marisa dahil kinuha na yon ni Lolo Santino na isa pa lang ermitanyo. Muling bumalot ang katahimikan sa baryo matapos ang madugong labanan. Ang dating paligid na puno ng hiyawan at lagim ng mga gabunan ay nagkaroon ng kapayapaan. Ang takot at pangamba na matagal nang nakaukit sa puso ng mga tao ay unti-unting napalitan ng pag-asa. At sa tabi ni Gardo, nakatayo si Marisa, buo at ligtas. Muling nakapiling ang kanyang asawa na inakala niyang patay na. Hawak pa rin ni Gardo ang medalyon. Kumislap ng banayad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga tao ay muling nagsama-sama, nagtutulungan at nagbalik loob sa normal na pamumuhay. Ngunit sa kanilang mga puso, hinding-hindi nila malilimutan ang sakripisyo ni Gardo at ang tagumpay na kanilang nakamtan laban sa kasamaan. Sa baryong minsan nilamon ng takot, ngayon ay nanunumbalik ang kapayapaan at pagmamahal. Bumalik si Lolo Santino sa pagiging pulubi upang maghanap ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa kwento ni Gardo, ay masasabi natin na ang pag-ibig ay tunay na mahiwaga. Ang mga nilalang nahahadlang sa pagmamahalan ng dalawang tao kailanman ay hindi makakaranas ng tunay na katahimikan ng puso. Maging ang taong nagbebenta ng kaluluwa sa kadiliman ay hindi magtatagumpay at tutugisin pa rin ng taong pumanig sa kabutihan. Ang pagkamkam sa ari-arian ng iba at pagpapahirap sa kapwa, lahat ay may katapusan. Maniningil ang Diyos sa mga nagawang kasalanan. Ibabalik ang katahimikan at kalayaan sa mga taong hindi sumuko sa laban at nanatiling mabuting nilalang.